Chapter 71 Heart. Umiiyak na mukha ng ina ang nabungaran ni Heart. Nang siya ay magmulat. Nakahiga na siya sa bangkong. Kahoy na mas matanda pa sa kanya. Ang nagpanday daw. Noon ay ang lolo niya noong bagong kasal pa lang ang kanyang mga magulang. Anak. Ani Luming sabay hagulhol. Ang ama niya ay nakaupo lang, nakamasid. Hindi iyon. Pwedeng memorable dahil baka magkadepekto na naman. Ang operasyon. Gagasinong panahon pa lang ang nakalilipas mula ng biyakin ang dibdib nun. She can't compromise but how? Anong nangyari sa'yo, anak? Tanong ni Conrado sa anak. Ang nauunanan ng kanyang ulo ay ang mga hita ni Lexi. Her younger sister was fondly caressing her head, and smiled at her with tearful eyes. Umiyak siya pero hindi nagsalita. Ang pader niyo na hindi matinag-tinag, bumigay na. Pakainin na muna natin si ate, nanay. Para siyang pagod na pagod, naman ni Lexus sa may paanan niya. Oo pala. Natatarantang sabi ni Luming saka. Pumunta sa kusina na nahaharangan ng isang divider na kahoy. Pilit na naupo ang dalaga at tiningnan ang mga kapatid niya. Sa oras na ay pakulong siya ni Locke sa mga pera na ibinigay sa kanya, paano na? Dala pa niya ang 50 mil na iniwan nun sa masita. Nanay, alis na tayo rito. Natatakot na sabi niya. Dapat ay lumipat na sila ng bahay para huwag siyang masundan. May record siya sa restaurant at matutuntun siya sa oras na ipahanap siya ni Locke at ipadampot sa mga pulis. Bakit tayo aalis? May ginawa ka bang masama, anak? Tanong ng tatay niya pero iyak ang sagot niya. Paano niya sasabihin dito ang totoo na hindi ito masasaktan? Na hindi nito iisipin na nagkaleche-leche ang buhay niya dahil sa sakit nito sa puso. Basta, tay, kailangan nating umalis ito. Desperadang sabi ni Hart. Bakit? Nakatitig na tanong ni Conrado kay Hart. Ang salitang yun na napakasimple ay hindi niya makuhang sagutin. Napakasimple dahil bakit, lang naman iyon pero kahit na matalino siya, wala siyang maapuhap masalita sa mga sandaling iyon. She bowed down her head. Kung hindi mo sasabihin, paano namin maiintindihan? Paano ka namin matutulungan? Ang nanay niya, lumabas. Galing kusina, may dalang kape at pagkain. Iniabot nito iyon sa kanya, at nakita niya ang ulam na ginataang pako, na may alimasag. Walang salitang inagaw niya yon at sunod-sunod na samubo. Para siyang naglaway bigla nang makita ang mga nakaikot na mga pako na iyon at sobrang sarap. Tila nawala. Ang kanyang pagod dahil sa totoo ay talagang gutom na siya. Kahapon pa siya hindi kinakain at nawala sa isip niya ang bagay na iyon. Pagkatapos niya ay para siyang nagkaroon ulit ng lakas ng katawan. Tahimik ang nanay niyang ibinalik sa kusina. Ang mga pinagkainan niya tapos ay bumalik at tumabi sa kanya. Mag-usap na tayo, Hart. Iyong totoo ang sasabihin mo sa amin kahit na ano pa yan. Maayos na ang lagay ng tatay mo at kakayanin na niya. Anong nangyari at umuwi? Kang. Sinuri siya nito at bulag lang ang hindi makakapansin sa itsura niyang parang basang sisiw. Magsalita ka na, anak para naman matulungan ka namin, naiyak na sabi ng tatay niya, para naman hindi na lang parating ikaw ang pumapasan ng lahat. Lexi cried beside her. Niyakap niya ito at inalo. Ang mga ito ang dahilan ng kanyang pagsasakripisyo, pagsasantabi sa kanyang sarili. Hindi na ako babalik ng Maynila, tay. Iyong pinampaopera mo. Sorry tatay pero pumayag ako na maging kabit. Humagulol siya ng iyak at ang nanay niya ay napatutap sa bibig. Kung malakas ang kanyang pagtangis ay di hamak na. Mas malakas ang pag-iyak ng ama niyang nakakuyom ang mga kamao. TANGINANG buhay ito. Anito, nang dahil sa pagiging inutil ko at walang silbi, ang panganay ko ay binente na ang sarili. Tay. Aniya at agad na napatayo, niyakap ito, hindi. Ganyan. Kita niyo naman naging maayos kayo. Pero ikaw ay hindi. Binugbog ka siguro kaya ka umuwi. Rito. Umiling siya, iyong asawa niya inutusan si Franco na gawan ako ng masama. Nakatakas lang ako, tay. Umuwi na. Ako rito dahil kinunan ako magmanga litrato kasama si Franco. At iPad adala nila kay Sir Lux. Ang boss mo ang kumabit sa iyo. Nanlulumaw na. Tanong ng nanay niya habang ang tatay niya ay iiling-iling. Yakap siya sa braso. Alam niya ang inisip nito, ang nararamdaman, at ayaw niyang manghina ulit. Gusto niyang lumaban para sa kanyang pamilya na may ahon sa hirap. Tumanggo siya. Ay demanda raw ako ni na Seniora dahil sa laki ng pera na nakuha ko. Dahil daw niloko ko lang si Sir Lux at si Franco. Ang isa ko pang lalaki, pero hindi naman totoo. Muntik niya akong gahasain. Ayokong makulong, tay. Paano na ang mga kapatid ko? Paano kayo? Hindi ka makukulong. Umiiyak na sambit ni Lumeng. Galit, lalaban ka namin ng ama mo. Huwag kang matakot. Kung mabunyag na naging kabit ka man o ano. Sige. Magkaso sila at ilalabas mo ang totoo. Hindi man maniwala.
Ang mga boss mo at yung sir mo, kami, naniniwala kami sa iyo. Hindi pwedeng ikaw na ang agabyado ay ikaw pa ang ididiin sa pang-scam. Magpapablotter tayo. Ikukwento mo ang ginawa ng hayop na prangko na yon. Napatikip siya sa bibig at biglang naduwal. Hindi niya napigil kaya lumabas din halos ang lahat ng kinain niya sa sahig. Ang nanay niya ay nakatanga sa kanya at si Conrad ay agad siyang hinagod sa likod. Tama na ang tungkol dyan. Magpahinga na dapat siya. Dahil pagod siya. Bukas tayo lalakad sa pulisya para may record itong anak natin kapag nagkagipitan. Mga hayop. Sila. Umiyak na naman itong muli, hindi na sila naawa sa anak ko. Kahit na naging kabit man siya o ano, wala silang karapatan na pagtangkaan ang buhay nito o dignidad bilang tao. Alis na tayo rito, Tay. Pakiusap niya. Hindi tayo aalis, anak. Hihintayin natin ang anumang sinasabi ng prangko na yon. Huwag kang matakot dahil alam ng Diyos ang totoo. Alam niyang nagawa mo iyon para sa tatay mo at nagsasabi ka ng totoo. Hindi ka pababayaan ng Diyos dahil ikaw ay napakabuting anak. Kaya lang anak, ikaw ba ay hindi buntis? Umiling siya tapos ay nauwi iyon sa kibat balikat. Aalagaan natin ang bata. Wala nang usap pa. Atin ang bata kahit tayo ay mahirap lang. Matatag na sambit ni Conrado sa kanya. Hindi siya umimik pero napaisip din siya bigla. Hindi. Kaya ang mga nararamdaman niya ay sintomas ng pagbubuntis. Yumuko siya. Sa sitwasyon ngayon kahit buntis man. Siya baka hindi na rin niya sabihin pa kay Lux. Para ano pa? Baka pag hinalaan din siya nun tulad ng ginagawa kay Diana. Lalo pa at may mga litrato sila ni Franco na masagwa. Will he even believe her that she was nearly raped and threatened? Paano naman niya iyon patutunayan? Wala siya. Ni Katie ting na pruweba at baka magmukha lang siyang tanga. Kung scammer ang magiging tingin nun sa kanya. Lulubusin na niya. Gagamitin niya ang pera na dala niya para magkaroon ng hanap buhay, dahil kung siya ay buntis, hindi siya makakapagtrabaho pa. Ate, halika na doon sa kwarto, malambing na sabi ni Lexi sa kanya kaya tumanggo siya. Ang nanay niya ay napatutap sa noo, sumisinghot pero hindi umiiyak. Nakaramdam siya ng hiya sa mga magulang. Dahil sinong magulang ba ang gugustuhin na maging kerida? Ang isang anak. Wala. Nanay, pasensya na, aniya na muling napahikbi. Kami ang dapat humingi ng pasensya, anak, sagot nito. Dahil sa amin kaya ka ganito ngayon pero hindi ka namin pababayaan, anak. Huwag kang matakot. Tumanggo siya at unang pagkakataon iyon na siya ay ngumiti. Ito ang yaman na mayroon siya higit sa pera. Pamilyang masasandalan at kaysa kahit na naghihirap sila. Chapter 72. Padaskol na inilapag ni Lux ang bagahe ni Diana nang makarating sila sa Maynila. Nakamasi dito sa kanya tapos ay tinalikuran niya. Saan ka pupunta? Hahabol-habol ito at halos mapailing siya nang makita niyang ito ay nakahawak sa puson. Mapagpanggap. May aasikasuhin, matabang niyang sagot, malalaki. Ang paghakbang pero nakabuntot pa rin ito. Sasama ako. Bed rest, aniya pa pero hinawakan siya nito sa braso. Kaya agad siyang napatigil, just stay here. Baka mapaano. Ang bata. Aasikasuhin ko lang ang annulment dahil tumawag si attorney. Tumawag naman talaga ang abogado at ngayon ay may bago siyang isusumat sa matandang iyon, ang kanyang napatunayan na panlilin lang sa kanya ni Diana. That was another grave reason for him to get the decision in no time. Pero hindi iyon ang uunahin niya. Pupunta siya sa restaurant at kakausapin niya si Gigi. Pupunta siya sa townhouse at magsasagawa ng sarili niyang investigasyon. Oo, galit siya pero bibigyan niya si Hart ng patas na laban, tulad ng kanyang ginawa kay Diana. A suspect will never be proven guilty unless there's no fair trial beyond accusations. At kung si Franco lang din naman, nakaka-putangina. D. Hamak na daang libong beses ang lamang niya para ipagpalit siya ni Hart sa sibuyas na iyon. How dare you still pursue that annulment? Oh, Ani. Diana at napangiwi hawak ang pagitan ng mga hita pero umangat lang ang mga kilay niya. Do something, Lux. Baka ako makunan. Anito na. Nagpapanik pero naninigas ang mga panga niya habang nakatitig siya at nanonood sa pag-iinarte nito. Kung pwede lang niya itong batuhin ng kamatis at luraan ay ginawa na niya. Talaga ba? Ngisi niya sa kasya na mulsa, let me see. How the blood will run down on your thighs. Nasaan ang baon mong peking dugo, nasa panty ba? Let me see. Sarkastikong sabi pa niya kaya natilihan ito, at sukat dun ay hinugot niya ang pregnancy test kit at itinaas ng kaunti. Eh ano yan? Tanong nito sa kanya kaya napalabi siya. This is the proof of a big lie. Putanginamo. Gigil na. Bulyon niya kay Diana at napaatras ito nang matitigan siya. Takot ka? He asked, eyes widened, talagang dapat ay
Matakot ka dahil kahit saan ka magsuot ay hindi ka makakaligtas sa pang-iiho de puta mo sa akin. You are nothing but a narcissistic hypocrite, and you will pay for what you've done to me. Agad siyang tumalikod at lumabas ng bahay. That woman was so wrong for fooling him. Mabait siya pero hindi siya tanga. Kaya susunod na si Franco sa hahanapin niya. Sumakay siya ng sasakyan at agad iyon na pinaandar. Pero napansin niya ang ilang missed calls ng lola niya sa kanyang smartphone na naka-silent. Wala naman ibang landline ang tumawag sa kanya. Tulad nga ng paulit-ulit niyang sinasabi. Napakarami nun at halos lagpas 20. Agad siyang binundol ng kaba dahil baka kung napaano na si Carmencita. He immediately called back the telephone number. Mama. Aniya ka agad habang nagmamaneho. Locks, bakit ba hindi ka sumasagot? Importante ito. What is happening to this world? Narito si Elizabeth, sinasabi na. Hindi raw totoong buntis si Diana. Ano na ba talaga? She doesn't even know what's happening to her daughter. Kahit na ayaw daw niyang magsumbong, hindi raw niya pwedeng pabayaan si Diana na nagsisinungaling at kasabwat pa ang pinsan na doktor. So, that concludes everything now. Magpinsan pala si Mayor at si Diana. Ngayon na niya naalala kung saan niya nakita ang lalaking iyon. He saw that man on their wedding. Nasa isang sulok lang iyon at nakamasid. Hindi niya namukan ngayon dahil nag-matured. At nagkaroon ng salamin sa mata. Ngayon, hindi lang pagiging doktor ang mawawala sa lalaking iyon kung hindi ang buong ospital na pagmamayari. Tell her sorry but I already knew it. Diana has to pay for what she did to me. Pasensyahan na lang pero hindi ako madadala ngayon sa paamo at pakiusap. Pinatay kaagad niya ang tawag at diretso na siya sa pagdadrive. Una niyang pupuntahan si Gigi, na sabi ni Vandross ay hindi pumasok at nasa apartment lang. Who knows? Kasabwat din iyon ni Hart. Sa panahon ngayon ay hindi na rin alam pa ni Locks kung sino ang paniniwalaan pero sa puso niya ay mahal pa rin niya si Hart. And curse her for making him feel that way. His love is so damn unfair that he wanted to ask her what happened, and lahat ng ipinakita sa kanya ni Hart, alam niyang kahit paano ay totoong minahal siya nun. Hindi siya manhid. Isasantabi niya saglit ang mga laman ng litratong dumurog sa puso niya at sa oras na sabihin nun na hindi siya mahal at ginamit lang siya, sa kanya aaksyon at gagawin ang dapat. Pipilitin niyang lumimo dahil totoo naman na ginamit noon ang pera sa operasyon ng ama. Palalagpasin na lang niya at magpapakalayo-layo na siya. Bumaba si Locke sa sasakyan at tiningala ang apartment na tinutuluyan ng mga waitress niya. He saw Gigi, holding a phone. Agad iyon na tumakbo sa hagdan para salubungin siya pero dahil sa tindi ng init ng kanyang ulo ay agad niya rin itong sinalubong. Where is Hart? Totoo bang kasama niya si Franco? Gigi. Ikaw ba, kasabwat din nila? Hindi nakahuma si Gigi at naluluha lang na nakatitig sa kanya. What do you know? For sure, pagtatakpan mo kasi. Kaibigan mo. Yes sir, wala naman po akong alam at nag-aalala ako. Hindi po si Hart ang klase ng babaeng gusto niyong tukuyin sa salita niyo. Nomisi Siva at binuksan ang smartphone. Iniharap Neva. Rito ang mga litrato sa mensahero account niya at ganun na lang ang pagsinghap nito at pagtakip sa bibig. Diyos ko. Talagang Diyos ko dahil kapag malaman ko ang totoo. Ewan ko. Gigil na sambit niya saka siya lumayas sa harap nito at sumakay muli sa sisikayan. Baka mapatay talaga niya si Franco. Muli siyang nagmaneho at ang tumbok ng daan niya ay ang daan papunta sa restaurant. Dadaan siya sa opisina ni Vandross. Mabilis siyang nakarating doon dahil bukod sa malapit lang ay mabilis ang takbo niya. Napatingin siya sa passenger seat at nakaramdam ng matinding lungkot. Parang nakikinita niya si Hart doon, nakaupo lang at nakangiti sa kanya, hindi kakikitaan ng bakas ng anumang panluloko sa kanya, kaya napakahirap sa puso niya ang maniwala sa nangyayari ngayon. He noticed a furry thing on the side of the seat. Kinuha niya iyon at isang daga iyon, walang buntot. Kay Hart iyon. Inamoy niya at amoy Hart nga, pero muli siyang tumiim. Bagang at itinago iyon sa bulsa ng suot niyang jacket. Bumaba siya kasama ang isang malalim mabuntong hininga. Malalaki ang hakbang at hindi mo ari ang pinta ng kanyang mukha. Lahat ay nakatingin sa kanya, ang mga waitresses na mga kaibigan ni Hart. He pushed the door of the office and Vandross looked at him. I was about to call you, anito na hindi rin matahimik. Why? Nakausap ko si Mabel kanina, nasa mall na siya. Nagtatrabaho bilang sales lady. Hindi siya ang pumunta sa subdivision nyo. May nagpanggap na si Mabel, bro. Sabi ng gwardiya sa subdivision nang ipakita ko ang picture ni Mabel, hindi yun ang babaeng nakita niya. Whoever it was. Kasabwat iyon ng may pagkana ng lahat ng ito. At kung planado ang lahat, baka nasa panganib si Hart. Dahil, bro, lahat ng nanditong waitresses ay hindi naniniwala na si
Franco at Hart ay may relasyon. And she never had any boyfriend than you. Sila ang may sabi nun. Alam na nila dahil matagal na siyang pinagtichismisan ni Mabel noon, but they just love Hart so much. Natatakot sila na baka napahamak na ang kaibigan nila. Wala ka bang gagawin? Tanong pa nito sa kanya pero tinitigan niya ito ng matiim. Sa tingin ba nito ay wala pa siyang ginagawa? Straight from Cebu, here he is. Meron, aniya, bago ka pa magsalita buo na sa utak ko. Ang plano ko. Ano? Para may maitulong ako. Lahanap mo ang babae na nagpanggap na Mabel at si Franco. Ako na ang bahala kay Hart. Ngayon ako. Nagpapasalamat kay mama na pinalaki niya akong mabait. Kahit galit ako alam kung mahal ko pa rin ang babaeng yon. At hindi ako papayag na hindi ko siya makausap. You know me better than anybody does, Vandross. Tumanggaw tango ito, paano yung pabuya, ika-cancel ko. Na ba? Yes. Baka lalo siyang malagay sa alanganin dahil dun. I'll find her myself whether she is with or not with Rodriguez. Sige, bro. Good luck, Vandross told him and patted his shoulder. Saan ka na? Sa townhouse. I'll check my hidden camera if something unusual happened. Umangat ang mga kilay nito. Nang mabili mo yon ay sira ang linya ng CCTV. Sa labas. Pero meron akong spy camera sa loob. Tumalikod na siya dahil tumanggo tango si Vandross sa kanya, na alam niyang kalokohan ang nasa isip. But his purpose was for Hart. Chapter 73. Watching the video on his phone made him cry. Kaya pala hindi nawala sa puso niya ang pagmahal. Sa kabila ng nakita niyang mga litrato, dahil may masamang nangyari sa babaeng mahal niya. Tangina mo, Franco. Sigaw niya at pinahid niya ang luha. Pinag-replay niya ang huling parte ng tumakbo si Hart papalabas. She was safe. Ramdam niya na nakatakas iyon dahil ilang minuto pa bago nakatayo si Franco. That frog tried to rape Hart. Damn it. Magbabayad ang gago na iyon. Nagmamadali siyang tumayo at iniwan ang bahay. Sumakay siya sa sasakyan at tinawagan kaagad ang kanyang lola. Hello. Si Sayani iyon sa kabilang linya. Manang Sayani, si Mama. And nasa living room. Sandali at ay lalapit ko ang telepono. Lang saglit lang siyang naghintay ay nagsalita na ang matanda sa telepono. Lux. Mama, I need connections, agaran niyang sabi. Bakit ka humihingal? Are you okay? I'm okay, ma. I need connections. Franco did something to Hart. He tried raping her inside the townhouse. Oh my god. Is that true? How about those photos? Ma, video ang hawak ko at mas paniniwalaan ko ito kaysa sa mga litrato na ipinadala sa'yo ng isang pekeng tao. Pagka na ito ni Diana, nasisikro ko na. Have to find that man. Si Hart ba talaga ay iyo? Siya ba ang babae mo? Yes, ma, and I don't care anymore if the world finds out. Ayoko nang magtago. Hindi siya ang tipo ng babae na dapat itago. God, I wish she's safe. Pupunta ako sa pulis. Let's call the lawyer. Magpa-file ako ng kaso, ma. This is too much to bear. I can't let this pass. Threat ang ginawa niya sa buhay ni Hart at wala ako para protektahan siya. Naiyak siya sa katotohanan na iyon. Leon ang sobrang ikinasasama ng kanyang kalooban. Dahil sa mga sandaling tumatangis ang babaeng inaalagaan niya at ayaw niyang masaktan, dahil pinagsasamantalahan. At sinampal lang ng iba ay wala siya. She defended herself, alone. That's too much for him ta. See, too much to bear. Pahihimasan niya ng rehas si Franco. At pangako niya iyon kay Hart, isasama niya ang pekeng Mabel at si Diana. Kahit mag-trial o maabala sila ay ayos lang. Gaganti ko siya, ma. In the right way, apuha. Sa tamang proseso. God will always help you. Don't be carried away by your rage. Piliin mo pa rin na magpakatama kahit na mali ang nangyayari. Ngayon. Don't worry, ma. I still know myself. Sige. I'll call my connections. Give me an update. Ipakukuha ko kay Sayani ang cellphone. Thank you, ma. Anything for you and Hart. I have liked her ever since. And you know that. Her name suits her best. Bye now. Be careful, okay. I will, mama. Nakahinga siya matapos iyon. Tatapusin lang niya ang pagre-report at hahanapin na niya si Hart. Alam niya kung saan iyon pupuntahan. She loves her family so much and surely she'll run to them at times of trouble. Just wait for me. Hart. Diyos ko, Hart. Lako ba yan? Bulalas ni Gigi sa kabilang linya at saka ito humagulal ng iyak. Naluharin siya habang nakaupo sa may tambayan sa labas ng bahay. Gabi na, 7:00 ng gabi pero nasa labas pa rin siya at nagpapahangin. Iniinitin siya at ayaw niya sa kwarto. Mas masarap ang hangin sa labas dahil mapuno ang paligid.
Province will always be the place where she wants to stay when she needs peace of mind. Inutusan niya si Lexus na kunin sa ina ni Gigi ang cellphone number ng kaibigan niya, para ipaalam dun na nasa probinsya siya. Hiniram niya ang cellphone ng nanay niya para makatawag. Oo, ako ito. Number ito ni nanay. Si Franco. Sinasabi ko na nga ba? Hayop talaga ang demonyong yun. Muntik na akong rapin, buti nakatakas ako, iyak niya. Rito, magsisend daw sila ng litrato kay Lux. Utos lahat ni Diana. Binayaran siya ng amo niya. Suska. Isa pa yon. Galit na galit ang lolo mo kanina. Pumunta rito at tinatanong ako kung nasaan ka. Baka raw kasabuat mo ako. Ayoko. Wag mong sabihin. Natatakot na, sabi niya. Panibagong problema na naman kapag sinangil siya nun sa lahat ng naibigay sa kanyang pera. Malala ay isip nun na pinagtaksilan niya. Bakit hindi ka magpaliwanag? Hindi siya maniniwala dahil minsan na siyang niloko ng asawa niya at pinaniwala, yun pala ay palihim siyang pinagtataksilan. Selos na selos yun kay Franco at nakikita ko na ang magiging impresyon niya sa akin, masama ang loob. Nasabi niya rito dahil kahit magusto naman talaga niyang magpaliwanag, wala siyang katiting na lakas ng loob, dahil sa mga ginawa ni Franco sa kanya. Gasino na siyang bitiwan ni Lux at humanap iyon ng iba. Sino ba siya? Wala naman siya sa kalingkingan ng mga babaeng ka-level nun sa mundo ng mga mayayaman. And he's about to have a baby. It will be so easy for him to forget her. Sobrang sakit isipin na wala na ang lalaking mahal niya. Ate, wala naman sa bag mo yung hinahanap mong daga. Ani Lexi sa kanya dahil inutusan niyang hanapin ang kanyang palawit sa bag. Hindi niya napansin na nawawala na pala iyon. Hayaan mo na. Tumabi ito sa kanya at yamakap sa kanya kaya napangiti siya. Paano ka na? Maghahanap ako ng trabaho pero baka dito na lang. Kahit maliit ang sahod. Hindi pwedeng wala akong kita kasi. Ang mga bata. Si tatay may maintenance. Nagdadasal ako para sa'yo. Mag-ingat ka ha. Wala pa rin si Franco rito at sana mamatay na ang demonyong yun. Ingat ka rin, Salamat, sus. Tatawagan kita. Babalitaan kita. Nang mawala si Gigi ay sumandal siya sa sandalan. Ate, magkakababy ka na. Ha? Hindi ko alam eh. Bukas pa malalaman pagpunta namin ni nanay sa center. Sabi ni nanay, pogi yung boss mo. Napangiti siya pero malungkot iyon, sobra, parang times 3 nanograms artista. Sana, maniwala siya sa'yo, tay, para hindi ka na nalulungkot sa kaumiyak. Mawala rin ito. Marami lang inisip si ate sa ngayon. Pero mawawala rin ito. Humigpit ang yakap sa kanya ni Lexi pero biglang lumabas sa pinto si Lexus. Oy, pasali, daya naman. Agad yun na tumakbo papunta sa kanila at naupo. Naman sa tabi niya, niyakap din siya. She can't just cry forever. Kapag totoong buntis siya ay 3 na ang mga batang aasa sa kanya. Mas natutuwa siya sa kaisipan na buntis siya dahil magkakaroon siya ng isang napakagandang alaala sa kanya. Chapter 74 Heart. Pagkatapos na magsumite ni Heart ng kanyang polis blotter ay naglakad sila ng nanay niya papunta sa rural health center, pero nadaanan nila ang mga kakilala nito sa may palengke. Oy, nandyan pala ang anak mong mayaman, Lumeng. Nakangising bati ng isang babae na may edad sa kanila. Si Julang, anak, anang ina sa kanya. Baka gusto niyong kunin ang pwesto nitong karenderya, kasama na gamit. Malakas ito. Tiningnan ni Hart ang sinasabi nun na karenderya at mukhang maayos nga dahil nasa may pila ng mga tricycle. May instant customers na kaagad kapag nagkataon. Sa panahon ngayon na hindi na nakakapagtanim ang tatay niya, kailangan nilang magkaroon ng sideline at siya naman ay mag-apply ng trabaho sa mga shopping malls. Kahit bilang sales lady ay ayos na o kaya ay ka-era. Magkano niyo po binibenta? Tanong niya sa may edad na babae. Interesado siya para sa income. 20,000 pero pwede na ang day 8 lang. Wala na. Kayong iintindihin dito. Nagbabayad lang naman ng therapist sa munisipyo, 20 araw-araw. Magluluto na lang kayo. Kumpleto na ang mga gamit. Kunin nyo na, Manay Lumeng, para naman may maganda kaming babae na makikita. Nakakasawa na si Manay Julang, biro ng isang tricycle driver na nakatingin at nakangiti sa kanya. Bata pa iyon na driver at may itsura rin. Siraulo ka talaga, baste. Reklamo naman ng matanda. Eh bakit mo ibinibenta? Sayang ang pwesto mo. Anang nanay niya. Kinukuha ako ng anak ko papuntang Negros. Hindi ko ma-Indian. Baka pagbalik ko wala na ang pwesto dahil bulok na rin. Kaysa di ko na mapakinabangan, ibebenta ko na lang. Baka kasi di na rin ako bumalik. Kumpeto na ito, tangke ng gasol, lutuan, basta lahat. Na. Sa bahay po tayo mag-usap tapos magpapagawa po tayo ng kasulatan na binayaran namin sa inyo, agaran. Niyang sagot, saglit lang po at mapapacheck up po ako. Tapos sabihan ka po namin kapag sigurado.
Sige, Ineng. Hihintayin ko kayo ng nanay mo rito. Ang ganda mo talagang bata. Bakit di ka nag-artisa? Ngumiti siya at umiling. Ayaw niyang maging dramatic actress na minsan kahit totoo na ang sinasabi ay di pa rin pinaniniwalaan ng tao. Ayaw niya ng magulong buhay. Hindi rin naman siya basta-basta makakapasok sa pagiging artista kung sakali. Kukunin mo ba talaga yon, anak? Tanong ng nanay niya sa kanya. Depende, nay sa resulta, aniya rito, kung buntis ako. Kailangan ko ng mapagkakakitaan. Sa oras na sumbatan ako. Ni Locke sa anak naman niya ginamit ang pera na bigay niya. Kanya ba talaga anak? Nay naman. Aniya rito kaya natawa ito, wala naman. Akong boyfriend na iba, siya lang. Halika na at nang malaman na natin kung magkakaapo na. Talaga kami ng tatay mo, anitong halatang excited naman. Na sobra. Kahit na hindi ito magsalita ay hatalang halata naman. Niya na mahal ang magiging anak niya. Magkaharap sila ng nanay niya sa mesa ng doktor na. Tumawag sa pangalan niya. Ngumiti iyon sa kanya. Ikaw ang Hart Chavez malamang kasi kung itong nanay mo, mukhang imposible nang magbuntis. Nagkatinginan silang mag-ina. Buntis po siya, doktor. Tumanggo ang lalaki, opo kaya dapat alagaan. Wala po. Tayong ultrasound dito. Nahawakan ni Hart ang puso niya at lihim na. Napangiti. Magiging mommy na siya. Hindi pa siya handa. Aaminin niya ang totoo pero kaya niyang paghandaan. Siya. Pa ba? Kahit na maging single mother siya, kaya niya. Ito na ang ibinigay ng Diyos na pagkakataon sa kanya. Para ibangon ang sarili niya bilang isang babae. Mula sa pagkapit sa patalim, ngayon ay malaya na siya. I suggest that you go to a private doctor for an ultrasound, Hart. May vitamins kami rito pero kung gusto mo ng mas maraming vitamins, private doctor is a must. She knows. Tumanggo siya rito. Ang mga sintomas mo na sinabi rito ay hindi UTI. Cleared ka sa infection. That was perhaps implantation. First, pregnancy mo. Opo, Doc. That explains why you experienced pain and spotting. Sa calculation ay nasa 4 weeks pregnant ka na. Pwede ka nang humingi ng vitamins sa kabilang table. Salamat po, Doc. Tumayo siya kasama ang nanay niya. Magpapadoktor ka ba? Oo, Nay, saka na. Mas lalong dapat kong kunin yung pwesto ng karenderiya para may mapagkakitaan tayo. Oo anak, aasikasuhin natin ngayon na. Kaya ko yun. Isasama ko na lang ang tatay mo dun at tumambay na lang. Siya para malibang. Ako ang magluluto. Tumanggaw siyang nakangiti. Malay nyo, Nay, maging restaurant yung karenderiya. Positibong sabi niya kaya natawa ito ng kaunti. Cosworth ng dala ng batang yan. Pihado magandang lalaki yan paglabas, napakapogi naman ng amae, at pihadong maganda kung babae naman. Siyempre naman, nanay. Proud din naman na sagot niya. Ang lahat ng sakit at lungkot na nararamdaman niya ay napawi dahil sa nalaman niya ngayon na pagbubuntis. At hindi siya desperadang babae na magkukumahog na maghabol sa ama ng kanyang anak. Hindi siya si Diana. Kaya niyang itayo ang kanyang anak sa sarili niyang paraan, katulad din ng kanyang paghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Locks. Saglit siyang hindi nakaimik habang nakatingin sa babaeng nagpupunas ng mga plato sa loob ng isang karenderiya, sa tabi lang mismo ng kalsada. Ang daming lalaking nagkukumahog na tumulong kay Hart at sa nanay nun sa paglilinis. Nakikita niya iyo sa video call. Lalapitin ko na ba? Tanong ni Van Rose sa kanya. No. Bakit mo ako uunahan? Naiinis na tanong niya. Pinuna niya si Van Rose sa Legazpi para lang masiguro niya kung naroon si Hart. Si Gigi mismo ang kasama ni Van Rose dahil ayaw ng lalaki na maghanap kung saan-saan. Hindi kaagad siya nakabiyahe para makita ang dalaga. Dahil nahuli kaagad si Franco nang magpa-televised siya ng wanted na tao sa katauhan ng lalaking iyon. Nasa airport iyon nadakip, papalabas na sana ng bansa. He wanted immediate action from the policeman after he reported the incident. And just the other morning, agad niyang nakuha ang kanyang gusto. Kung siya lang, gusto nang makita niya yon na nasa presinto. Gusto na sana niyang barilin pero hindi niya ginawa. Kumanta man yon sa hindi ng totoong mastermind. Mabubulok pa rin iyon sa bilangguan. Sapat na ang nakuha niyang video with audio. Hart doesn't have to prove it him that she's innocent. He knows the truth. Tinawag pa siyang BO-BO ng demonyong si Franco. F***K. Wala sa kanyang tumawag na BO-BO kailanman. Ang rapist na tulad ni Franco ay hindi na dapat pang gumalagala sa lansangan, at ang tulad ni Diana. Hindi na nakaisip na tumakas ang babae na iyon at pinakiusapan na ng ina na sumuko para mapagan ang kaso. Sumunod naman iyon, bagay na ipinagpapasalamat din niya ng malaki. Diana had also been his wife. Leon na lang. Ang inisip niya para humandar pa ang kay titing niyang respeto. Para roon, pero hanggang doon na lang dahil kasama iyon na hihimas ng rehas. Isa na lang ang hinahanap, ang peking.
Mabel na iyon na nakatelevise din ang pagmumukha, at magbibigay siya ng 2 milyong pabuyasa. Makakapagturo kung nasaan iyon. It was the same thing he did to Franco, 5 milyon ang nakapatong sa ulo nun. Guardia sa airport ang tumawag sa mga pulis nang mahantad ang mukha ni Franco Rodriguez sa telebisyon. He gave the money. It was nothing for him. Liling-iling na lang ang mga pulis sa kanya. Lola pa ba? Niya ang hindi makilala. Laman ng telebisyon si Carmen Zeta. Siya lang ang hindi mahilig magbandera ng gwapo niyang mukha. Isang tawag lang nun sa management ng mga TV stations, sisabog agad ang balita. And it happened. Bilasan mo na, bro. Pagod na kami ni Gigi na maging guardia. Saka maraming umaaligid dito sa chick mo. Kita. Mo. Oo, wag mo nang ipamuka. Baka gabi na ako makarating. Medyo malayo pa kami. Sa bahay na nila ako tutuloy. Salamat sa pagbabantay. Pwede na kayong bumalik sa Maynila ni Gigi. Doblehin mo na ang sagod ni Gigi at bigyan mo ng increase ang lahat ng kaibigan ni Hart. Ay, salamat po Sir Locks. Suskadaig ko pa si President sa sahod. Excited na tili ni Gigi. Dagdagan mo rin ang trabaho niya. Sabay silang napahalakhak ni Van Rose nang sumimangot iyon sa camera. Joke lang. I really appreciate the true kind of friendship you and Hart have. Parang kami lang din ni Van. You deserve the increase. Salamat po, sir. Ang laking ginhawa po. Welcome. Paano naman ako? Wala ba akong increase? Langyang. Buhay naman ta. Guardia ako sa halos 2 araw. Tapos nga, reklamo ni Van Rose sa kanya kaya ang sama nang tingin niya sa kaibigan. Ano bang gusto mo? Aniya sa kaibihan na totoong scammer sa lahat. Magandang tanong yan. Pwede bang si Hart? Putangina ka. Subukan mo at mamamatay ka nang maaga. Peka na sabi niya at halos maubo ito sa pagtawa. Sira ulo. Di ako nagkakagusto sa bib ng kaibigan ko. Extension ng motorcycle store ko. Deal. Woo. You're the best. You're the best, too. Ngumiti siya sa kaibigan at sumaludo naman ito bago nawala sa video. Napasandal ang ulo niya sa headrest. Hindi murang magmahal ng isang Hart Chavez, ha? In a day or 2 nasa 5 milyon ang nagastos niya, may dagdag pa. Pero dun siya masaya, ang gumastos para sa babaeng hindi niya ipagpapalit kahit maghirap pa siya. Chapter 75 Finale. Napalingon si Hart sa bintana nang marinig niya si Mocha na kumakahol, 8:00 mahigit ng gabing iyon. Si Lexus lang ang kasama niya sa bahay dahil sa karinderya raw matutulog ang nanay niya, ang tatay at si Lexi. Dahil bakasyon naman ay si Lexi ang kasama roon ng nanay niya. Si Lexus naman ang tagabuhat. Napakaswerte niya rin na maaasahan ang mga kapatid niya at tulong-tulong sila. Nagbibilang siya ng pera. Si Lexus ay inutusan niya saglit na maghatid ng balabal sa tatay niya. Walking distance lang naman ang palengke kaya walang problema. Pero sabi niya ay sumakay na. Napakunot noo siya nang makakita siya ng Cindy. She immediately stood up and ran to the window, shouting it. Ano ba ang umaapoy na yon? Galit na galit si Mocha. Hindi kaya may kapra. Parang dulo ng sigarilyo ang nakita niya. Hart. Tawag ng kilalang-kilala niyang boses sabay. Katok. Si Locks Diyos ko. Kapre pala talaga. Ipakukulong na siya nito. Nagmamadali niyang tinakbo ang pintuan para i-lock iyon pero bumukas iyon at tumambad sa kanya ang napakaseryoso nitong mukha. Sabi ni Gigi nung nagkausap sila noong isang gabi ay galit na galit ito. Tumingin siya sa mga pera at agad na lumapit doon at isinilid iyon sa kanyang bag, nagmamadali. Mukha talaga siyang scammer pero wala siyang magagawa. She needs the money. He was just looking at her and she couldn't do the same. Hiyang-hiya siya na hindi niya maipaliwanag. Nasaan na ba si Lexus? Saglit niya itong tiningala at inilibot nito ang paningin sa kabuuan ng kanilang bahay, na kalahati ay simento, kalahati ay hindi niya maintindihan kung tabla ba o kahoy na mga pinagtagpi-tagpi. Hindi niya napigil ang sarili na huwag makaramdam ng panlalit habang ginagawa yon ni Locks. Agad siyang napahikbi. Yakap ang bag. Nakita mo na ang buhay ng scammer na kabit tapos may isa pang lalaki na nilalandi. Anong masasabi mo? Nagsama ka na ba ng pulis at abogado para ay pakulong na? Ako dahil sa laki ng perang nakuha ko sa'yo, kapalit ng sarili ko. Umiiyak na sabi niya rito. Uunahan na niya itong pagsalitaan dahil hindi niya matanggap na basta na lang hahayaan ito na lumunin ng kasinungalingan. Ito ang pagkakataon na dapat niyang ipagtanggol ang. Nakatingin lang si Locke sa kanya at ang mukha nito ay napakalungkot tapos ay napatimbagang. Nakita mo ba? Kahalikan ko si Franco. Kayakap ko si Franco. Ay demanda mo ako kasi niloko kita. Pumiyok siya. Locke is just so relaxed, hands in his pockets but he swallowed. Niloko mo nga lang ba ako? Tanong nito sa napakabait na paraan kaya napatanga siya. Naiyak siyang muli habang nakatingala rito.
Stand up, anito pa at napasinghot, halika rito sa akin. Umiling siya, ikong sakalin mo ako. Sukat doon ay tumawa ito at umiling, kahit na inakala ko talagang niloko mo ako at may iba lang lalaki, hindi ko. Naisip na sakalin ka. I was about to give you a fair trial. Kung si Diana nabigyan ko ng pagkakataon na imbestigahan, ikaw pa ba hindi? Naniniwala ka sa akin. She cried and hugged her bag tighter. Kahit wala akong nakuhang footage, magpaliwanag ka lang, alam kong maniniwala ako kahit siguro niloloko mo ako. Maniniwala ako, nanubig ang mga mata nito, I never saw it. In your eyes that you were only lying to me. Lahat alam kong totoo because your actions showed me more than words. Ken Telly. Tumayo siya at lumapit kaagad kay Lux. Yamakap siya. Rito nang napakahigpit na para bang taon silang hindi nagkita. Mahal mo pa ako? Tanong niya rito. Jesus. Mahal na mahal. Gumastos na ako ng ilang milyon mahanap lang ang mga nanakit sa'yo. Natagalan lang ako dahil hindi ko pwedeng iwan ang kaso ni Franco at Diana. Pero nandito si Van Rose at Gigi, binabantayan ka. Tumangala siya rito at hinapload siya nito sa pisngi. Wala siyang maapuhap na salita kaya bigla na lang niya itong hinalikan. Ito lang ang lalaking gusto niyang humalik sa kanya. At wala nang iba pa dahil ito lang ang lalaking mahal niya. May kasalanan pa ako sa'yo. Hindi ko sinabi kasi. Baka sabihin mo ay pinipikot na kita, amin niya rito dahil ngayon ay nasisiguro niyang hindi na ito mag-iisip ng ganon. Kumpirmado na niya kung gaano siya nito kamahal. Kahit na magkakaanak na ito sa dating asawa. Kunot noo si Lux na nakatingin sa kanya. Hindi ako nakakainom ng pills dati pa pagkagaling kung ospital. And ngumisi na kaagad ito at kumislap ang mga mata, buntis ka. Excited na sobra ang tunog ng boses ni Lux at agad siyang naangat sa sahig. Daddy na ba ako? Muli nitong tanong kaya. Napahagik-hak siya. Buntis si Diana di ka naman ganyan ka-excited. She's not pregnant, sweetie, anito saka siya ibinaba. Ha? Though I felt disappointed because I really wanted to have a baby, I was thankful she was not pregnant. Ayoko lang na siya ang maging ina ng mga anak ko dahil hindi ko alam kung anong mabuti niyang maituturo sa bata. Salamat sa Diyos, she grinned, nandito pala ang totoong buntis. Hindi pa ako nagpapa-private doctor kasi tinitipid ko yung 50,000. Inuna ko yun Carinderia kasi pag ako naging single mom wala akong ipambubuhay sa anak natin. Balak mong solohin si baby. Di naman ako papayag. Diyan. Ako ang gumawa niyan at kahit lahat ng private doctor sa buong mundo puntahan natin, dadalahin kita. She giggled and hugged his neck. Mahal na mahal kita, heart. Next time, don't run away. Find me first and tell me everything. May tiwala ako sa'yo. Higit kan inuman. Pinagbabasehan ko kung paano mo ay troto. Ang pamilya mo kaya alam kong hindi ako nagkamali ng pagkakalilala ko sa'yo. Sorry, muli niya itong niyakap at pumikit habang nakasandal ang pisngi niya sa dibdib nito. Wala akong singsing pero bibilhan kita. Pakasalan mo ako pagkatapos ng annulment. Tanong ba yan, Mr. Montesalvo? She looked up. Hindi. Demand, Mrs. Montesalvo. Hinawakan ni Hart si Locke sa mga panga at tinanguan ito sa kahinalikan sa labi. Siyempre pakakasal siya rito dahil wala naman siyang ibang pangarap kung hindi ang maging isang legal na asawa. Minsan man siyang naging babaeng sabit lang sa buhay nito, iyon sigurado ang paraan ng Diyos para matagpuan nila ang isa't isa. At nandito si Lux ngayon dahil ito ay para sa kanya at hindi para sa iba.